Kasi yung promosyon po parang nagsalita na kuya. Exactly. Hinahanap nila yung mga vloggers na nagkalat ng lagim. Ayun. So una sa mga balitang boxing na kung dati ay sinabi ni Casimero na 30 seconds lang ang itatagal ni Cam Ida, subalit ngayong December ay kanyang binabaan sa 23 seconds na lang. Sabi ni Quadro alas na maliit lang daw yung pera niya pero walang maraming bawas o hidden charges na hindi katulad sa ibang boxers. Siguro kaltas sa tinitirhan, pagkain at airfare at dagdag pa niya na maraming boxers ang nagugulangan at walang magagawa dahil sa takot. Wala akong natandaan na paninira nila na naging tagumpay. Yung nga po kuya. Puro ano lang. Sige. Pwede, yung sa kaso ba nila kuya, pwede ba yung i-reverse yan pagka ano? Ang tawag doon, counter. Oo naman, ba't hindi? Mura lang naman magkaso. Ikaw naman. Yun nga, i-reverse kasi siyempre, reputasyon din yung ano eh. Well, Tapos yung abala. Desisyon na ng magkapatid yan. Pera na magkapatid yan. Kung ano man ang pupuntahan ng kwento na to, desisyon na magkapatid yan. Lagi kong ulitin. At unang-una, hindi ako gagastos para dyan. Di ba yung promosyon po parang nagsalita na kuya? Exactly. Hinahanap nila yung mga vloggers na nagkalat ng lagim. Tayo sila dyan pag ano. Kasi yung pag nagpasa ng ano si Casimero dyan eh, kumusta ba silang sa sarili si Jason? Kumusta ba sila sa laban sa sarili lang kuya? No way, bro. Hindi namin pinopromote sa channel ko yun. No way. Hindi, yung ano po ba, yung may receive, di ba, natalo si Tata. Siyempre, pag infection, siyempre, pupusta ka sa sarili mo. Tapos, Walang resibo. Baka kayo may resibo. Pero alam nyo, walang game fixing sa resibo nyo. Nasaan ang game fixer? Nasaan ang resibo? Aber? Ilang araw ko na iniingay yan. Walang biktima. Tapos, ngayon, kung silang Tata pumusta sa sarili nila, tapos siyempre talo sila, may papakita silang, kung game fixing pa, pumusta nga ako sa sarili ko di ba? Example, silang Tata, di ba? Sila Casimiro, pumusta sila sa sarili nila, tapos siyempre talo sila. Prove nila yun na, paano ko gagawin game fixing ako nga mismo sa sarili ko, pumusta nga ako di ba? Kami daw kampo ni Casimero. Kami daw ayaw at sa gusto nyo nasisira ang karir niya. Mali daw ang kampo. Hayop. Na yung kampo na may kasalanan. At saka, Unang-una yung kampo bro, hindi bayad. Hindi kami binabayaran. Hindi na. Si Jason kasi nasilip kasi yung nila lahat ng mali doon sa MP. Kaya natauhan sa yung magkapatid. Kaya umalis doon Pumunta siya sa inyo kuya. Di ba? Mahabang kwento yan. Pera ang pinuntahan niyang kwento na yan. Pero yung pera na yon, hindi namin inisa-isa or nilista kung ano yung utang ng kabilang kampo. Hindi namin ginawa yon. Binabayaan ng magkapatid kung ano man yung pera na kwento na yon at nagsimula sila ng bagong buhay gamit ang PBP at ang Kameda. Never nilang i-discuss anything about money kung sila ay naisahan. Sabi ng kampo. Umiwas lang sila at umalis. Tapos, bro, mas malalim pa yung kwento ko dyan. Bro, 3 years, 4 years, 5 years ago, mismo ang kampo ng kabila, yung mga tao sa kabila, nagsabi sa akin ng daing. Mga kamalian, mga pangit na nangyari. Hanggang tinanim ko sa isip ko. Sabi ko, totoo pa itong narinig ko? Na mismo sila nagsasabi sa akin? Hindi ko kapanipaniwala. Naitanim ko sa isip ko yan. Hanggang dumating si Tata sa San Diego at si Ate Jackie nyo nag-post sa Facebook at doon ko siya nakita na may Pilipino palang boxer sa San Diego. Hindi ko siya kilalang Casimero. Kilala ko lang siya as Filipino boxer. At nagkataon lang na si Tata pala ang kaisa-isang taong boxer na lumayas at nagkaroon ng lakas ng loob i-expose ang buhay niya kung anong pinagdaanan niya sa kabilang kampo. Doon ako nakarelate. Doon kami nagtagpo. Doon nagtugma. At doon ako naniwala
At doon ako nakipaglaban. Lalo ko nalaman na totoo pala ang narinig ko 3 years, 4 years, 5 years ago sa kwento ng Philippine boxing industry. Totoo pala, si Casimero lang ang nag-vouch na totoo pala. Hindi ko alam kung God's way, God's will, God's blessing, or God's plan. Hindi namin alam kung ano yun eh. Ako wala pa akong channel, kabubuo pa lang ng channel ko. Iniingay ko na ang kwento ng Casimero ay mababaw sa akin. Ang malalim sa akin, may mga Filipino boxers na nagko-complain sa akin way back years ago na mismo kong nakausap at nakarinig personally. Yun ang masakit kong nararamdaman na hindi nyo naintindihan. Dahil ako mismo personally nakaramdam. Yun yung bro eh. Kaya yung pinaglalaban ko dito, putra guys man, sabi ko, totoo pala itong nangyayari sa boxing industry ng Pilipinas. Hindi ko akalain na nandahil sa magkapatid na Casimero, gumulo, umingay, at nalaman ng social media kung ano ang nangyayari sa boxing. Nag-umpisa yan dahil sa kaso na ginawa nila sa magkapatid na act of lasciviousness. Taysay. Wala rin pinuntahan. Wala rin pinuntahan. Hindi makakalimutan yan ng buong mundo. Nakatatak yan sa isip nyo. At alam nyo kung sinong grupo ang gumawa niyan. Yung kapatid niya, nag-live at ipinagmayabang niya. Gusto niyo ng evidence para tanggalin ang sinturon ni Tata? Yung kapatid ni Mike Lontayaw, ibinulgar niya ang galawan niya. Yun ang totoo. Kasi may prueba. Ngayon sabihin nyo, yung sinasabi ni Jason totoo, bigyan nyo ng prueba. Yung inilatag nyo ng act of lasciviousness na tinanggal nyo ng sinturon, binigyan nyo ng prueba pero nasunog kayo. Kasi hindi kayo nanalo sa kaso. Na ibalik si Tata sa lona. Di ba doon parang sunog na kayo? Gusto nyo bang isa-isahin natin tong email na to ulit? Ito mga email na kalagay. Oh. Kung kaya ko lang ipakita sa inyo to eh. Responsa sila. Na yung kampo niya ko yan, di ba? Oh, naka-respond na. Meron ditong Roxanne eh. Pangalan Roxanne na nag-submit. Eh, ang asawa ni Silver Boys, si Roxanne. Pero yung pangalan dito, iba ang last name. Tapos meron pa ditong ano to sa email na to. Pangalan ito, isa sino to? Jimmy? Jimmy ba to? Ewan ko lang ha. Interested ako sa nangyayari dito eh. Lalong-lalo na yung 7 account na nag-submit. Tingnan mo kung gaano kababaw yung letter nila. Pwede po bang pakiimbestigahan ang magkapatid? Dahil mo kaya tang nagkakaroon ng game fixing. Hanggang doon lang ang reklamo nyo? Hanggang doon lang? Ayun na nakalagay ha. Hanggang doon lang? YouTube lang. Kaya, nakakatawa to mga to eh. Nakakatawa, promise. O tapos may reklamo pa dito. Napaka-irresponsible daw ng magkapatid. Hanggang doon lang ang reklamo nyo? Talaga lang? Ang galingan nyo naman yung reklamo nyo. Dapat ba nagreklamo kayo? Sinabi nyo, oy, si Nice to be me at saka si Joseph, nag-game fixing. Ito yung resibo. Itong website ginamit nila. Dapat ganun. Tama mali. Shoutout RDD Cebu. Kasi konti lang pumunta. RD ko yan? Dito RDD, TV Cebu. Oy, partner! Partner! Where's your boxer?